Minsan ang pinakamahirap na laban ay hindi ang nakikita ng mata, kundi ang laban sa loob ng ating sarili. Narating mo na ba ang punto na gusto mo na lang bumitaw? Yung pakiramdam na kahit anong kayod mo, kahit anong dasal mo, parang lalong bumibigat ang pasanin. Kapatid, kung nandito ka ngayon sa madilim na yugto ng iyong buhay, nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang iyong pagod ay nakikita ng langit. Sa videong ito, hindi lang tayo magbibigay ng inspirasyon. Hihimayin natin ang 5 paraan kung paano kumikilos ang Diyos para sagipin ka. Lalo na kapag akala mo ay wala ng pag-asa. Huwag kang aalis dahil baka ito na ang huling mensaheng kailangan mo para ituloy ang laban. Ang unang paraan ng Diyos ay ang silent rearranging. Akala natin kapag tahimik ang Diyos, siya ay walang ginagawa. Ngunit tandaan, ang guro ay palaging tahimik kapag may exam. Sa likod ng mga saradong pinto na iniyakan mo noong nakaraang buwan, may mga bagay na inaayos ang Panginoon para sa iyong ikabubuti. Gaya ng nakasulat sa Roma 8:28, ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagnanais sa Diyos. Isipin mo ang mga pagkakataong hindi natuloy ang plano mo at pagkalipas ng 1 taon, na-realize mo na mas malaking gulo pala ang iniwasan mo. Iyan ang kanyang proteksyon. Hindi laging bumababa ang Diyos mula sa langit para kausapin ka. Madalas, gumagamit siya ng ibang tao. Isang kaibigang biglang nag-chat, isang post sa Facebook na tumama sa puso mo, o kahit ang videong ito na pinapanood mo ngayon. Isipin mo si Elias sa Biblia. Nung pagod na siya at gusto na ring sumuko, nagpadala ang Diyos ng anghel para pakainin siya. Ngayon, ang pagkain mo ay ang salita ng Diyos na nagbibigay lakas sa iyong espiritu. Huwag mong baliwalain ang mga taong ipinapadala niya para damayan ka. Minsan, ang akala nating paghihirap ay ang proseso ng Diyos ng pag-aalis o pruning. Masakit kapag may nawawala sa buhay natin, kaibigan, trabaho o pangarap. Ngunit ang Diyos ay isang hardinero. Pinuputol niya ang mga tuyong sanga para tumubo ang mga bagong usbong. Kung may inalis ang Diyos sa buhay mo, huwag mo nang habulin. Ipinapaubaya niya ang espasyo sa iyong puso para sa mga bagay na mas karapat-dapat sa iyo. Ang kanyang hindi ay isang oo sa mas magandang proteksyon. Ang ika-4 na paraan ay ang pagbibigay ng supernatural strength. Sinasabi sa 2 Korinto 12:9, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Bakit ka pa rin nakatayo hanggang ngayon sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo? Hindi dahil sa sarili mong galing, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Kapag sinabi mong hindi ko na kaya, doon magsisimulang kumilos ang lakas ng Diyos. Yan ang milagrong nangyayari sa bawat gabi na inakala mong hindi ka nagigising, pero narito ka pa rin, humihinga at lumalaban. Panghuli, ginagamit ng Diyos ang iyong paghihirap para maging inspirasyon sa iba. Ang iyong mess ay magiging message. Ang iyong test ay magiging testimony. Hindi ka lang inililigtas ng Diyos para sa sarili mo. Inililigtas ka niya para maging ilaw sa ibang mga taong dumaranas din ng dilim. Balang araw, ikukwento mo ang pinagdadaanan mo ngayon nang may ngiti sa mga labi dahil alam mong ang Diyos ang nagtawid sa iyo sa kabilang pampang. Kapatid, huwag kang sumuko. Ang Diyos ay kasalukuyang gumagawa ng paraan. Kung nararamdaman mo ang kanyang pag-ibig sa sandaling ito, nais kong sumama ka sa akin sa isang maikling panalangin. Kung naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon, i-type mo ang "Salamat Panginoon" sa comment section. Ibahagi mo rin ang videong ito sa isang taong alam mong malapit na ring sumuko. Maging instrumento ka ng pag-asa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na mensahe, God bless po sa inyong lahat. Bago tayo magtapos,
Samahan mo ako sa isang sandali ng panalangin. Kung nasaan ka man ngayon, sa loob ng kwarto, sa biyahe o sa gitna ng iyong trabaho, ipikit mo ang iyong mga mata at buksan mo ang iyong puso sa Panginoon. Panginoong Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba. Nakikita mo ang bawat luha na pumatak ng palihim. Naririnig mo ang bawat buntong hininga ng kapatid naming ito na pagod na sa bigat ng buhay. Panginoon, gaya ni Pablo, ipinapaalala mo sa amin na ang iyong biyaya ay sapat. Sa mga sandaling pakiramdam namin ay wala na kaming lakas. Hayaan mong ang iyong kapangyarihan ang kumilos sa aming kahinaan. Kung may mga pintumang nagsara, dalangin namin ang pananampalataya na maniwala na ikaw ay naghahanda ng mas mabuting daan. Huwag mo kaming hayaang sumuko. Bigyan mo kami ng matatag na kalooban na magpatuloy. Dahil alam naming ang aming tagumpay ay hindi nakasalalay sa aming sariling galing, kundi sa iyong katapatan. Pagpalain mo ang pamilya ng bawat nakikinig ngayon. Buhayin mo ang patay nilang mga pangarap at pagalingin mo ang kanilang mga sugat. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming pag-aalala dahil ikaw ang aming pastol at aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.